napag-uusapan kasi ang pagiging abogado, totoo yan Attorney Luke, ang mga abogado madudulas. Hindi naman lahat. Marami pa rin abogadong mga may prinsipyo. Pero yun nga, yung kagaya ni Harry Roque, kulang na lang po, naiwan yata ang brief dun sa Pogo. Ni-raid kasi yun eh. Sabi baka na, buti na lang, hindi agad nakapag-raid doon kasi baka kung hindi, kasi na-unsyami pa yung search warrant doon eh. So kung natuloy daw agad, baka pati mga brief nakuha doon. Sabi ng mga netizens. So anyway, komentuhan mo lang ito, Attorney Luke, itong in-chick na mayor, si Mayor Alice Guo o si Guo Huaping. Anong reaction niyo dyan? Alam mo, Kulex, no? Ayoko naman na sa isang partido lang natin na tinuturo yung sisi. Ultimately, ang mga public officials natin ang mga may kasalanan. Paano magkakaroon ng mga peking passport yan kung hindi corrupt ang mga opisyal natin sa gobyerno na binibigyan ng mga passport yan, mga late registration, ng mga birth certificate na mimeke, kung hindi binibigyan ng permit ng kanilang mga negosyo, kung hindi napapadulasan ng ating mga local officials. Kaya wag rin natin kalimutan na ibunton din ang sisi sa sistema ng pamumuno sa ating bansa na sobra talaga ubod ng korap. Kaya kung merong isang kriminal na activity, kalkalin mo yan, merong public official na protector niyan, sa ilalim niyan. So, ayoko lang kasi gawing Kulex na itong sitwasyon na ito sa Pogo ay maging occasion para ang mga Pilipino, mga kababayan natin, ay mahulog dun sa tinatawag nating xenophobia. Kasi sa xenophobia, hindi na natin masisisi yung ating mga public officials. Galit lang tayo sa foreigner, galit tayo sa China, galit tayo sa mga Chinese na nasa Pogo. Pero kung kakalkalin mo, paano ba naging posible yan? 'Di ba? Unang-una, paano naging posible na mga criminal elements na galing sa ibang bansa ay napapunta dito sa Pilipinas, nabigyan pa ng birth certificate, nabibigyan ng mga passport. Dahil din sa mga Pilipino, mga kababayan natin na mga corrupt. So, dapat yan magkaroon ng accountability. Hindi yung tipong pagka in-investigate na lang natin sa Senado, clear na sila, ayos na sila, lahat sila, magsasabi sila na wala akong kinalaman. Di ba? Tandaan natin, ang mga nagpapayag ng ganyang sitwasyon. At isa na dyan si Rodrigo Duterte. Kumalat yan nung panahon ng presidente yan si Rodrigo Duterte. Di ba? Yung mga pagkalat ng mga pogo na ganyan. So dapat magkaroon ng accountability. At the same time, ipatupad natin ang batas pagdating sa mga illegal aliens na nandito na hindi naman nakakatulong sa ating ekonomiya at sa ating bansa. Ang punto dyan, Attorney Luke, ang pinakapunto mo dyan, hindi naman yan mangyayari dahil lang sa mga dayuhan ng mga sindikato. Correct. Oo. Yan ay nangyayari. Dahil din sa sindikatong Pinoy. Ganun. Sindikatong Pinoy na mga opisyal, na mga hudas na mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Oo, yan. Diba? Oo, yun ang punto. Yan ang punto ni Attorney Luke. Huwag natin isisisi lang sa mga dayuhan, kundi mismong sarili nating kababayan. Tama ba? Correct. Hinuhudas tayo. Bansa natin to eh. Di ba? Sino bang mangangalaga sa bansa natin? Di ba tayo? Sino mag-i-enforce ng ating immigration laws? Sino mag-i-ensure na lahat ng pumapasok dito ay merong isang purpose for business, for tourism, na nakabubuti sa bansa natin? Sino bang mag-i-ensure niyan? Di ba tayo? Di ba? So saan dapat ang sisi? O, di ba? Malaking dapat yung sumagot o sumalo sa accountability na yan ay ang mga public officials natin. Ingatan lang natin xenophobia kasi yan madaya yan eh. Nagkaroon tayo ng xenophobia, racism. Yung tipong lahing Pinoy ako, ini-invade na tayo ng China, galit ako sa China. Ma-free kasi itong mga loko-lokong mga Pinoy eh. Di ba? So dapat ang sisi kasama ang mga walang yang mga opisyal ng gobyerno. Correct. At wag nyo lang daanin sa pag-encourage ng xenophobia. Di ba? So, alam mo,
Alam mo, Attorney Luke, napakaganda ng punto mo, no? Napakagandang reminder yan, ha? Mga kabunyog, mga kababayan Pilipino, huwag lang tayong magalit sa mga sindikatong inchik. Kasi may mga matitinong inchik naman eh. So hindi ito tungkol sa lahi. Tungkol ito sa sabwata ng sindikatong dayuhan at ng mga sindikato ng mga public Pilipino, officials. Mga public official na mga kagaya nila kasi Duterte. Medyo Kulex medyo nag-aalala rin ako dahil pwede rin tayo maging biktima kasi ng xenophobia. Yes. Kasi tandaan mo, tayo ay mga Pilipino, mga 10 milyon yata yung mga OFW natin sa ibang bansa, di ba? Ngayon, sa buong mundo, merong pag-rise, the rise of the right. Ha? Ano bang rise sa Tagalog? Pag-angat ng mga paglitaw ng mga makakanan ng kaisipan. At ang nagiging biktima diyan ay ang mga Pilipino na dayuhan sa ibang bansa. Halimbawa sa Amerika, dahil ang tingin ng ilan doon, dahil sa krisis pang-ekonomiya, ang tingin nila inaagawan sila ng trabaho ng mga Asyano. Kaya may mga balita anti-Asian, anti-immigrant sentiment. Anti-immigrant xenophobia. Masama ang tingin nila pati sa mga Pilipino, kahit matandang Pilipino, may mga nagiging biktima ng pambubugbog. Dahil naging racist sila dahil feeling nila, dahil naghihirap sila, dahil dumadami ang mga foreigner, inaagawan ng trabaho sila. So, hindi maganda ang xenophobia kasi tanda natin, 10 million tayong mga Pilipino na nasa ibang bansa na pinapanawagan natin ang proteksyon sa mga Pilipino na tao, parehas tayong mga tao na merong human rights. Yes. So, in the same way na wag nating palulusutin yung mga lahat ng nagkasala simply by being xenophobic. Kasi kwan yan yan ay excuse, cop out. Yan ay isang cop out sa mga may kasalanan. Well, hindi natin ini-excuse yung mga dayuhang puro krimen lang ang binibitbit dito, kaya nga dapat i-deport Di ba? Yes. Pero wag din natin kalimutan, sino ang mga nakinabang na mga public officials na nilalagayan, may lagay sa kanila para yung kanilang mga lugar ay dyan dadalhin yung mga mansion, mga resort, mga hotel, na mga pogo center. Sino yung mga nagbibigay ng permit, sino ang pumapayag na magkaroon ng passport, ng mga birth certificate dyan. So, dapat sinisingil din natin yan. Basta, wag natin yan palusutin just by simply saying masama ang mga Chinese at maging racist tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.